EPP ICT 4 Term 1 Week 2. Let's learn about digital citizenship, digital health and wellness, and online security and safety. Matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Prel. Don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for the latest video. Have fun learning, kids! Mga kasanayan. Natatalakay ang wastong posisyon, layo at oras sa paggamit ng computer at iba pang computing devices. Na ipaliliwanag ang mga panuntunang pangkaligtasan sa paggamit ng internet. Mga layunin. Nasasabi ang wastong posisyon, layo at oras sa paggamit ng computer at iba pang computing devices. Nauunawaan ang kahalagahan ng tamang posisyon, layo at oras sa paggamit ng computer at iba pang computing device. Nasasabi ang kahalagahan ng online security at safety. Na ipapakita ang wastong paraan ng paggamit ng internet para mapanatili ang kalusugan at kagalingan. At nakagagawa ng poster na nagpapakita ng pagpapanatiling ligtas sa paggamit ng internet. Unang araw. Sa ating mundo ngayon, ang paggamit ng internet ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng internet, nagkakaroon tayo ng access sa iba't ibang impormasyon, komunikasyon at mga digital na aktibidad. Gayunpaman, kasama ng mga benepisyong ito ay may mga panganib din na dapat nating paghandaan. Mahalaga na malaman natin kung paano protektahan ang ating sarili at manatiling malusog habang ginagamit ang teknolohiyang ito. Bakit mahalaga ang kalusugan at kaligtasan sa paggamit ng internet? Paano makakatulong ang kaalaman sa digital health at online security sa inyong pang-araw-araw na paggamit ng internet? Ano ang mga benepisyo ng pagiging ligtas at maingat sa ating online activities? Kilalanin natin ang mahalagang termino para sa ating aralin. Digital citizenship. Ang digital citizenship ay ang matagumpay at positibong pakikilahok sa mga teknolohiyang digital na nagpapahintulot sa mga individual at komunidad na magbuo ng mga halaga, kasanayan, pananaw, at kaalaman. Digital health. Ang digital health ay ang paggamit ng teknolohiya at digital na mga platform upang mapabuti ang kalusugan at kagalingan ng mga tao. Digital wellness. Ang digital wellness ay ang pagpapahalaga sa malusog at makabuluhang relasyon sa teknolohiya. Online security. Ang online security ay ang paggamit ng iba't ibang proseso at teknolohiya upang protektahan ang mga datos, mga network, mga server, mga computer, at mga elektronikong sistema laban sa masasamang atake. Online safety. Ang online safety ay ang pag-iingat para manatiling ligtas sa internet. Computer virus. Ang computer virus ay isang uri ng programa na ginawa upang makapanira ng mga lehitimong aplikasyon o iba pang programa ng computer. Malware. Malware o malicious software. Ang malware ay idinisenyo upang makasira ng computer. Sa pamamagitan ng malware, maaaring iligal na makuha ang sensitibong impormasyon mula sa computer. Kaugnay na paksa bilang isa. Digital health and wellness. Ang digital health and wellness ay mahalaga sa ating lahat.
Ito ay nagbibigay daan sa atin na maging mas responsableng gumamit ng teknolohiya para sa ating kalusugan. Dapat maging ligtas at kapaki-pakinabang sa lahat ang paggamit ng kagamitan at pasilidad sa Information and Communication Technology or ICT katulad ng computer, email at internet. Kailangang mahusay na mapag-aralan ang mga gabay sa ligtas at responsableng paggamit ng computer, internet at email sa paaralan. Mga tanong: ano ang mga ginagawa ninyo para mapanatiling malusog ang inyong sarili habang gumagamit ng computer o gadgets? Ano ang mga nararanasan ninyo na maaaring makasama sa inyong kalusugan habang gumagamit ng internet? Narito ang mga posibleng epekto ng sobrang paggamit ng internet sa kalusugan. Una, eye strain. Ito ay pananakit ng mata, gaya ng pamumula ng mata, malabong paningin, at pananakit ng ulo. Pangalawa, sleep problems o problema sa pagtulog, katulad ng hirap makatulog, kulang sa tulog, at pagiging antukin sa araw. Pangatlo, social isolation o pagkakalayo sa iba, gaya ng hindi na nakikipag-usap sa pamilya o kaibigan. At mas pinipili ang gadget kaysa makipaglaro o makisalamuha. Pang-apat, pananakit ng katawan, gaya ng sakit sa leeg at likod dahil sa maling posisyon, at pagkapagod ng kamay at daliri. Panglima, pagkawala ng focus, gaya ng madaling madistract, nahihirapang mag-concentrate sa pag-aaral. Kapag sobrang paggamit ng internet, maaaring maapektuhan ang ating katawan, tulog, at pakikisalamuha sa iba. Kaya mahalagang gamitin ito ng tama at may limitasyon. Ang wastong paggamit ng computer at iba pang devices ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan ng ating katawan, lalo na ang mata, likod at kamay. May tatlong bagay tayong dapat tandaan: ang posisyon, layo at oras. Ang una ay wastong posisyon. Umupo ng tuwid at nakaayos ang likod. Ang paa ay nakalapat sa sahig at ang kamay ay nasa tamang taas habang nagtatype. Iwasan ang pagyuko o paghiga habang gumagamit ng device. Pangalawa, tamang layo. Ang screen ng computer o cellphone ay dapat hindi masyadong malapit sa mata. Panatilihin ang tamang distansya o mga isang dangkal o higit pa upang maiwasan ang pananakit ng mata. Pangatlo, tamang oras. Huwag magbabad sa paggamit ng computer o cellphone. Magpahinga paminsan-minsan. Halimbawa, mag-break bawat 20 hanggang 30 minuto upang maiwasan ang pagkapagod. Mahalagang maunawaan ang tamang posisyon, layo at oras sa paggamit ng computer at iba pang devices upang mapanatili ang ating kalusugan at kaligtasan. Kapag tama ang ating posisyon, naiiwasan ang pananakit ng likod, leeg at kamay. Kapag tama ang layo ng screen, napoprotektahan ang ating mga mata laban sa pagkapagod at panlalabo ng paningin. Kapag tama ang oras ng paggamit, naiiwasan ang sobrang pagkapagod at pagkasira ng ating katawan at isipan. Siyasatin ang larawan. Ano ang ipinapakita nito? Ang larawan ay nagpapakita ng tamang paraan ng pag-upo at paggamit ng computer or proper posture upang maiwasan ang pananakit ng katawan at iba pang problema sa kalusugan. Ipinapakita nito kung paano dapat umupo ng maayos habang gumagamit ng computer. Tuwid ang likod, tama ang taas ng upuan, at maayos ang posisyon ng monitor at keyboard. Narito ang tamang posisyon sa paggamit ng computer.
I-relax ang balikat. Pantay ang braso at balikat. Nakasandal ang likod. Bahagyang nakatagilid ang braso. Bahagyang nakatagilid ang hita. 45 hanggang 70 cm o 18 hanggang 28 inches. Dapat na mas mababa sa mata o eye level ang monitor. Wasto ang direksyon ng monitor para maiwasan ang direktang liwanag. Hindi sumasayad ang hita sa ilalim ng mesa kung saan nakapatong ang monitor. Ano ang obserbasyon ninyo sa larawan? Gayahin ang posisyon ng mag-aaral sa larawan. Nagpapakita ito ng wastong posisyon ng bawat bahagi ng katawan sa paggamit ng computer. Gamitin ang checklist upang tiyakin kung umaayon ang mga ito sa pamantayan ng tamang paggamit ng computer. Pamantayan sa tamang paggamit ng computer. Una, may sandalan ng upuan at maaring i-adjust ang taas rito. Pangalawa, habang nagtatype, mas mababa ng kaunti ang keyboard sa kamay. Pangatlo, bahagyang nakaangat ang kabilang dulo ng keyboard. Pang-apat, nakaupo ng tuwid at nakalapat ang mga paa. Pang-lima, tama lang at hindi masyadong mahigpit ang pagkakahawak sa mouse at naikiklik ito ng mabilis. Pang-anim, walang liwanag na nakatapat sa monitor screen. At pang-pito, tinaasan o binabaan ng liwanag o brightness ng monitor hanggang sa maging komportable sa iyong paningin. Narito naman ang mga gabay para sa kasiya-siya at responsableng paggamit ng internet para sa mga bata. Una, limitasyon. Mahalaga na ang mga bata ay may limitasyon sa kanilang paggamit ng internet. Dapat nilang malaman kung hanggang saan lamang sila dapat mag-browse o maglaro online. Ito ay upang maiwasan ang pag-aaksaya ng oras at mapanatili ang balanse sa kanilang buhay. Pangalawa, think before you click. Isang mahalagang prinsipyo ay ang think before you click. Bago i-click ang anumang link o button online, dapat suriin muna kung ito ba ay ligtas at kung mayroon itong potensyal na makasama. Pangatlo, respeto. Tinutukoy nito ang paggalang sa iba, lalo na sa online community. Dapat tayo ay magpakita ng respeto sa mga kapwa natin netizens, huwag mag-post ng masasakit na salita at iwasan ang cyberbullying. Pang-apat, positibong paggamit. Ang internet ay isang malaking tulong sa edukasyon, komunikasyon at iba pang aspeto ng buhay. Dapat gamitin ito para sa mga positibong bagay tulad ng pag-aaral, pagbuo ng kaalaman at pagtulong sa iba. Panglima, responsableng paggamit. Bilang mga bata, kailangan natin maging responsable sa ating online behavior. Ito ay kasama na ang pag-iwas sa pag-post ng personal na impormasyon, paggamit ng social media ng maayos, at pag-unawa sa mga panganib ng online world. Ngayon naman ay dumako na tayo para sa gawain bilang isa. Posisyon, layo at oras sa paggamit ng computer at iba pang computing devices. Panuto, basahing mabuti at sundin ang mga panuto sa bawat gawain. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Gawain o tanong. Ano-ano ang dapat tandaan sa wastong posisyon, layo at oras sa paggamit ng computer at iba pang computing devices? Letter A, basahin ang isang maikling kwento o senaryo tungkol sa digital citizenship. Pagkatapos, sagutin ang mga kasunod na tanong. Sa isang maliit na bayan, may isang batang lalaki na ang pangalan ay Julio. Laging naglalaro ito ng online games. Nagbabasa rin siya ng mga balita at artikulo online. Isang gabi, habang siya ay naglalaro ng online game,
may napansin siyang isang bagong kasama sa kanilang grupo na nagngangalang Bewlady 123. Sa umpisa, si Bewlady 123 ay mabait at magaling makipaglaro. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalaro, bigla na lamang itong nagalit at nagsimulang magmura at nang insulto sa iba. Nagtaka si Julio kaya palihim niyang kinausap si Bewlady 123 ng maayos. Sabi niya, "Kapatid, magkakampi tayo. Dapat tayong magtulungan at magpakita ng paggalang sa bawat isa. Walang maidudulot na maganda ang pambabastos sa kapwa," payo ni Julio. Tumahimik si Bewlady 123. Nakapag-isip siya sa sinabi ni Julio. "Inaamin ko, may mga problema akong pinagdadaanan. Pinagsisisihan ko ang mga sinabi ko," sambit ni Bewlady 123. Nagpasalamat siya kay Julio. Napagtanto niyang hindi tama ang magmura o mang-insulto online. Isang mabuting halimbawa si Julio sa kanilang online gaming community na ipamalas niya ang pagiging magalang na digital citizen. Ipinakita niya sa online world ang kabuluhan ng respeto sa kapwa. Ngayon naman ay sagutin ang mga tanong batay sa ating binasang kwento o senaryo. Para sa unang tanong, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Tama! Ang mga tauhan ay sina Julio at Bewlady 123. Pangalawang tanong, ano ang kanilang laro? Tama! Sila ay naglalaro ng online game. Pangatlo, ano ang natutuhan ni Bewlady 123? Tama! Natutuhan niya na hindi tama ang magmura at mang-insulto online at mas mabuti ang magpakita ng respeto sa kapwa. Pang-apat na tanong, paano mo ilarawan si Julio? Tama! Si Julio ay magalang, maunawain at mabuting halimbawa ng isang responsableng digital citizen. Panglima, sa palagay mo, ano ang naidudulot ng batang magalang kahit saan mang lugar? Ang batang magalang ay nagbibigay ng positibong impluwensya sa iba, nakakatulong sa pagkakaroon ng maayos na samahan at nagdudulot ng kapayapaan at respeto sa anumang lugar. Pang-anim na tanong, ano ang pagkakaintindi mo sa health and wellness sa digital citizenship? Narito ang posibleng sagot. Ang health and wellness sa digital citizenship ay ang pangangalaga sa kalusugan ng katawan at isipan habang gumagamit ng teknolohiya, tulad ng pag-iwas sa sobrang paggamit ng gadget, pag-iwas sa stress at negatibong pakikipag-usap online, pagpapanatili ng positibong asal sa digital na mundo at pagpapahinga ng mata at katawan. Ikalawa at ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang 2. Online security and safety. Malaki ang pakinabang sa atin ng paggamit ng internet. Sa pag-aaral, nagagamit natin ito sa pagsasaliksik ng mga impormasyon sa paksang aralin. Nakakapagpalitan tayo ng mga mensahe at nakakakuha ng mga larawan, awitin, video at iba pang bagay na nagagamit sa pag-aaral. Subalit may panganib na kaakibat ang patuloy na paggamit ng internet. Isa na rito ang pagkalat ng malware at computer virus. Mahalagang malaman kung ano ang mga ito, paano kumakalat at paano ito maiiwasan. Ang online security and safety ay mahalaga upang mapanatiling ligtas ang ating personal na impormasyon at maiwasan ang mga panganib tulad ng hacking and phishing. Ano ang mga paraan upang mapanatili ang kaligtasan ng inyong impormasyon online? Bakit mahalaga ang paggamit ng malalakas na passwords
at pag-iwas sa pagbibigay ng personal na impormasyon sa hindi kilalang websites. Suriin ang larawan. Naranasan mo na ba ang biglang pagbagal at pagre-restart ng iyong computer? Ano ang ginawa mo nang maranasan mo ito? Ano sa iyong palagay ang dahilan ng pagbagal at pagre-restart ng iyong computer? Ibigay ang mga positibong epekto ng tamang paggamit ng teknolohiya sa kalusugan at kagalingan, tulad ng access sa impormasyon, fitness apps, at mental health resources. Narito ang mga positibong epekto ng tamang paggamit ng teknolohiya sa kalusugan at kagalingan, tulad ng access sa impormasyon. Ang access sa impormasyon ay madaling makakuha ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, halimbawa, ang tamang pagkain at ehersisyo. Gayun din, nakakatulong sa pag-aaral at pag-unawa sa mga sakit at paraan ng pag-iwas. Sumunod ay ang fitness apps. Ang fitness apps ay nakakatulong mag-monitor ng ehersisyo, hakbang at calories. Nagbibigay din ito ng motivation para maging aktibo araw-araw. At may gabay rin ito sa tamang workout at healthy lifestyle. Ang sumunod ay ang mental health resources. Ang mental health resources ay mga apps at website na tumutulong sa pagbabawas ng stress at anxiety. Nagbibigay ito ng relaxation techniques tulad ng meditation at breathing exercises. At may access rin sa online counseling o support groups. Online security and safety. Ano nga ba ang online security and safety? Ang online security and safety ay ang pagprotekta sa ating sarili laban sa mga banta at panganib sa mundo ng online. Narito ang mga paliwanag tungkol sa mga konsepto na ito. Una, malalakas na passwords or strong passwords. Ang malalakas na passwords ay mahalaga para sa iyong online privacy. Ito ay parang mga digital na susi na nagbibigay ng access sa iyong mga online account at nagpoprotekta laban sa mga hindi otorisadong gumagamit. Ang mahinang password ay nagiging butas sa ating seguridad, kaya't mahalaga na gumawa tayo ng mga kakaiba at komplikadong password para sa bawat online account. Ito ay dapat may iba't ibang uri ng mga character tulad ng mga letra, numero at mga special na simbolo. Ang paggamit ng malalakas na passwords ay nagbibigay protection sa ating personal na impormasyon at nagpapahalaga sa ating online safety. Ang pangalawa naman ay ang phishing. Ang phishing ay isang uri ng social engineering at scam kung saan niloloko ng mga attacker ang mga tao upang ibunyag ang kanilang sensitive na impormasyon o mag-install ng malware tulad ng ransomware. Karaniwang ginagamit ang email spam para sa phishing attacks. Ito ay nagpapanggap na galing sa kilalang kumpanya o institusyon upang lokohin ang mga tao na magbigay ng kanilang login credentials. Ang phishing attack ay maaaring magdulot ng financial losses, identity theft, at iba pang panganib sa online security. Pangatlo ay ang cyberbullying. Ang cyberbullying ay ang pag-aabuso sa ibang tao gamit ang digital na teknolohiya tulad ng social media, messaging apps, at mobile phones. Ito ay maaaring magdulot ng mental at pisikal na pinsala. Karaniwang naglalaman ito ng negatibo, masasakit at mapanirang content tungkol sa isang tao. Ang mga lugar kung saan madalas mangyari ang cyberbullying ay ang social media, text messaging, online forums at iba pang online platforms. Ang pang-apat naman ay ang privacy settings. Ang privacy settings ay bahagi ng isang website, browser o software
na nagbibigay sa iyo ng kontrol kung sino ang makakakita ng impormasyon tungkol sa iyo. Ito ay mahalaga para sa pagprotekta ng iyong online privacy. Maaari mong i-customize ang mga setting na ito para mapanatili ang seguridad ng iyong personal na data. Narito ang ilang halimbawa ng mga hakbang sa online security at safety. Una, paggamit ng secure na passwords. Halimbawa, gumamit ng mahalagang letra, numero at mga simbolo sa paglikha ng isang malakas na password. Iwasan ang mga madaling hulaan tulad ng pangalan ng tao o petsa ng kapanganakan. Pangalawa, mga antivirus at firewall. Mag-install at panatilihin ang mga antivirus software at firewall sa iyong mga device upang maprotektahan ang iyong sarili laban sa mga mapanganib na software at malware. Pangatlo, pag-update ng software. Regular na i-update ang iyong mga software at operation system sa mga pinakabagong version upang maiwasan ang mga isyong pangseguridad at mga bug na maaaring gamitin ng mga hacker. Pang-apat, pagsasaalang-alang sa impormasyong pribado. Mahalaga na hindi ibahagi ang personal na impormasyon. Ito ay maaaring mga detalye tulad ng buong pangalan, direksyon, numero ng telepono o anumang impormasyon sa pamilya. Panglima, paggamit ng may seguridad ng mga site. Tiyaking tama ang website na iyong sinusundan. Nagtataglay ng SSL certificate o nakikita sa pamamagitan ng HTTPS upang masiguro na ang data na iyong ipinapasok o idina-download ay na-encrypt at ligtas mula sa potensyal na mga pandaraya. Ang malware o malicious software ay idinisenyo upang makasira ng computer. Sa pamamagitan ng malware, maaring iligal na makuha ang sensitibong impormasyon mula sa computer. Ang mga halimbawa ng malware ay virus, worm o trojan. Ang computer virus ay isang uri ng programa na ginawa upang makapanira ng mga lehitimong aplikasyon o iba pang programa ng computer. Ito ay kusang umuulit at nagpaparami ng sarili. Karaniwan itong pumapasok sa mga computer nang walang pahintulot mula sa gumagamit o user. Virus. Ito ay program na nakapipinsala ng computer at maaaring magbura ng files at iba pa. Mas matindi ito kaysa sa worm. Halimbawa nito ay W32 SFCL MOD. Worm. Ang worm ay isang nakapipinsalang program sa computer na nagpapadala ng kopya ng sarili nito sa ibang mga computer sa pamamagitan ng isang network. Halimbawa, W32 FDC BBY and W32 Treshba. Spyware. Ito ay malware na nangongolekta ng impormasyon mula sa mga tao nang hindi nila alam. Adware. Ito ay software na automatikong nagpe-play, nagpapakita o nagda-download ng mga anunsyo o advertisement sa computer. Keyloggers. Ito ay malware na nagtatala ng lahat ng mga pinindot sa keyboard keystrokes at ipinadadala ang mga ito sa umaatake upang magnakaw ng mga password at personal na data ng mga biktima. Dialers. Ito ay software na may kakayahang tumawag sa mga telepono gamit ang computer kung ang dial-up modem ang gamit na internet connection. Trojan Horse. Ito ay isang mapanirang program na nagkukunwaring isang kapaki-pakinabang na application ngunit pinipinsala ang iyong computer. Nakukuha nito ang iyong mahalagang impormasyon pagkatapos mo itong ma-install. Halimbawa, JS Debesky Trojan.
Basahin at pag-aralan ang ilang paraan sa pagtukoy na may virus ang computer. Ilang paraan sa pagtukoy kung may virus ang isang computer. Pagbaba ng anyo ng computer tulad ng desktop display. Hindi paggana ng antivirus software ng computer. Biglang pagbagal ng takbo ng computer. Biglang pagre-restart ng computer. Di pangkaraniwang ingay sa loob ng computer. At paglabas ng error message sa binubuksang website. Narito ang mga paraan kung paano mapanatili ang kalusugan habang gumagamit ng internet. Una, mag-break bawat 20 hanggang 30 minuto upang makapagpahinga ang mata at katawan. Pangalawa, umupo ng tuwid at iwasan ang pagyuko o paghiga habang gumagamit ng device. Pangatlo, ilayo ang gadget sa mata upang maiwasan ang eye strain. Pang-apat, iwasan ang maghapon na paggamit ng internet o gadgets. Panglima, gumamit ng anti-radiation glasses o screen filter para mabawasan ang strain sa mata. Pang-anim, huwag masyadong maliwanag o madilim ang screen. Pampito, iwasan ang paggamit ng cellphone bago matulog. At pangwalo, makipaglaro, mag-ehersisyo o makipag-usap sa pamilya. Narito naman ang mga panganib sa online world. Cyberbullying, ito ay panlalait o pananakit gamit ang internet. Online scams, ito ay panloloko para makakuha ng pera o impormasyon. Phishing, ito ay panlilinlang para makuha ang password o personal na detalye. Malware or virus, sumisira sa computer at nagnanakaw ng data. Fake news, maling impormasyon na nakakalito o nakakasama. Narito naman ang mga panganib sa pag-o-online ng mga bata, gaya ng pakikipag-usap sa hindi kilalang tao o online strangers. Pagbabahagi ng personal na impormasyon, gaya ng pagbibigay ng address, numero, at pangalan ng school. Exposure sa hindi angkop na content, gaya ng marahas o malaswang palabas. Pagkalulong sa gadgets o sobra-sobrang paggamit. At cyberbullying, na maaaring maging biktima siya o siya mismo ang gumagawa nito. Ano ang digital health and wellness? Digital health and wellness. Ang digital health and wellness ay tumutukoy sa pangangalaga sa kalusugan ng katawan at isipan habang gumagamit ng teknolohiya. Ibig sabihin, dapat nating gamitin ang computer, cellphone at internet sa tamang oras at paraan upang maiwasan ang masamang epekto. Ano naman ang online security and safety? Online security and safety. Ang online security and safety ay tumutukoy sa pagprotekta sa sarili at personal na impormasyon habang gumagamit ng internet. Mahalaga ang mga ito upang maging responsable at maingat sa ating mga gawain sa online na mundo. Sa tulong ng araling ito, matututuhan natin kung paano mapanatili ang ating kalusugan at kaligtasan habang tayo ay nasa digital na kapaligiran. Narito naman ang mga panuntunan sa paggamit ng computer, internet at email. Una, magkaroon ng takdang oras kung hanggang kailan maaaring gumamit ng computer at internet. Pangalawa, piliin lamang ang mga website na maaaring puntahan para sa iyong edukasyon. Pangatlo, mag-install ng internet content filter o magpatulong sa nakatatanda upang masala ang mga kapaki-pakinabang na impormasyon na maaaring ma-download o mabasa. Pang-apat, makipag-ugnayan o makipag-chat lamang sa mga taong lubos na kakilala. Panglima, sundin ang wastong paggamit ng mga social networking sites, email, at instant messaging.
Pang-anim, iwasang pumunta sa mga sites na mayroong malalaswang impormasyon, grapiko o video. Pang-pito, gamitin ang computer at internet sa paaralan para sa layuning pang-edukasyon lamang. Pang-walo, iwasan ang pagkain o pag-inom sa loob ng computer laboratory. Pang-siyam, iwasang magbigay o maglathala ng mga personal na impormasyon sa ibang tao tulad ng email, address, contact number at tirahan gamit ang computer, internet at email. Pang-sampu, gumamit lamang ng mga ligtas na search engine sa internet. Pang-11, gumamit ng password na mahirap hulaan at hindi madaling ma-access ng iba. Pang-12, huwag ipamigay ang password kanino man maliban sa mga magulang. Pang-13, siguraduhing naka-log out sa mga sites na iyong binuksan. Pang-14, i-shutdown ng computer kung tapos na itong gamitin. Ngayon ay dumako naman tayo sa gawain bilang 2. Isulat sa sagutang papel ang letrang T kung tama ang pahayag at letrang M kung ito ay mali. Tandaan mga bata, maaari ninyong i-pause ang video upang maisulat ninyo ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, mas mababa ng kaunti ang keyboard sa kamay habang nagtatype. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay letter T, tama. Pangalawa, nakaupo ng tuwid at nakalapat ang mga paa. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama, letter T. Pangatlo, walang liwanag na nakatapat sa screen ng monitor. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay letter T, tama. Pang-apat, tama lang at hindi masyadong mahigpit ang pagkakahawak sa mouse at naikiklik ito ng mabilis. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay letter T, tama. Pang-5, maghapong maglaro sa harap ng computer. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay letter M, mali. Para naman sa gawain bilang 3, isulat ang salitang pwede kung ang pahayag ay mabuting gawin upang maiwasan ang pagkakaroon ng computer virus or malware. Isulat naman ang di pwede kung hindi ito nararapat gawin. Isulat ito sa sagutang papel. Unang bilang, regular na pag-scan sa iyong computer. Ito ba ay pwede o di pwede? Magaling! Ang sagot ay pwede. Pangalawa, paglalagay ng mapagkakatiwalaang antivirus. Ito ba ay pwede o di pwede? Tama! Ito ay pwede. Pangatlo, panonood ng malalaswang palabas sa internet. Ito ba ay pwede o di pwede? Tama! Ito ay di pwede. Pang-apat, pagrehistro sa mga kahina-hinalang website. Ito ba ay pwede o di pwede? Tama, ito ay di pwede. Pang-5, pagbubukas ng attachment galing sa isang email o mensahe na hindi alam ang pinanggalingan o hindi kilala ang sender. Ito ba ay pwede o di pwede? Magaling! Ang sagot ay di pwede. Pang-6, pag-iwas sa pagbubukas ng mga email o mensaheng kahina-hinala.
Ito ba ay pwede o di pwede? Magaling! Ang sagot ay pwede. Pampito, pag-iwas sa pag-download ng mga pirated na kopya ng kanta, pelikula, at iba pa mula sa internet. Ito ba ay pwede o di pwede? Magaling! Ang sagot ay pwede. Pangwalo, pagbubukas ng isang attachment sa email na naglalaman ng malware. Ito ba ay pwede o di pwede? Magaling! Ang sagot ay di pwede. Pangsyam, pagpapanatiling updated ang computer at software. Ito ba ay pwede o di pwede? Tama, ito ay pwede. Pang-sampu, pag-i-install o paglalagay ng libreng mga programa o toolbars ng mga browsers. Ito ba ay pwede o di pwede? Magaling! Ang sagot ay di pwede. Para naman sa gawain bilang 4, piliin ang letra ng tamang sagot at isulat ito sa sagutang papel. Una, ano ang dapat gawin kapag may natanggap na email mula sa hindi kilalang nagpadala na may attachment? A. Itapon ang email. B. Buksan kaagad ang attachment. C. I-download ang attachment at buksan ito. D. I-verify ang sender at huwag buksan ang attachment. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. I-verify ang sender at huwag buksan ang attachment. Pangalawa, anong uri ng impormasyon ang hindi dapat ibahagi online? A. Iyong pangalan at edad. B. Password ng iyong email account. C. Pangalan ng iyong paboritong libro. D. Numero ng telepono ng iyong mga magulang. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Password ng iyong email account. Pangatlo, paano protektahan ang iyong password sa mga online account? A. I-share sa mga kaibigan para may backup. B. I-post sa social media ang iyong password. C. I-save ang password sa isang public computer. D. Gumamit ng mahirap hulaang password at huwag itong ibahagi. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Gumamit ng mahirap hulaang password at huwag itong ibahagi. Pang-4, anong tamang hakbang kapag nakakita ng kahina-hinalang website? A. I-click ang mga link sa website. B. I-report ito sa guro o magulang. C. I-download ang mga file mula sa website. D. I-share ito sa lahat ng kaibigan para makatulong. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. I-share ito sa lahat ng kaibigan para makatulong. Pang-5, bakit mahalaga ang pag-log out mula sa mga online accounts pagkatapos gamitin ang mga ito? A. Para makatipid sa oras. B. Para hindi makalimutan ang password. C. Para mas mapabilis ang pag-login sa susunod. D. Para maiwasan ng ibang tao na ma-access ang iyong account. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Para maiwasan ng ibang tao na ma-access ang iyong account. Pang-6,
Anong dapat gawin kapag may nagmensahe na hindi kilalang tao sa social media? A. Huwag pansinin ang mensahe. B. Tanggapin agad ang friend request. C. Ipagbigay alam ang mensahe at i-block ang pinagmulan nito. D. Sagutin ang nagpadala ng mensahe at ibigay ang personal na impormasyon. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Ipagbigay alam ang mensahe at i-block ang pinagmulan nito. Pangpito, anong impormasyon ang ligtas na ibahagi sa isang online profile? A. Buong pangalan at tirahan. B. Paboritong kulay at prutas. C. Paaralan at schedule ng klase. D. Mga libangan mo at aklat na binabasa. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Paboritong kulay at prutas. Pangwalo, paano protektahan ang iyong personal na data kapag gumagamit ng public Wi-Fi? A. Ipamalita ang personal na data sa social media. B. Gamitin ang VPN para i-encrypt ang internet connection. C. I-save ang mga password sa browser para hindi makalimutan. D. Ibahagi ang personal na data sa iba para sa mga proyekto sa paaralan. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Gamitin ang VPN para i-encrypt ang internet connection. Pangsyam, ano ang kahalagahan ng pagsunod sa mga panuntunan sa online safety? A. Para maging popular online. B. Para mabilis makabili online. C. Para makuha ang atensyon ng mga cybercriminals. D. Para makaiwas sa mga online threats at mapanatili ang privacy. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Para makaiwas sa mga online threats at mapanatili ang privacy. At pang-sampu, ano ang dapat gawin kapag may nararamdaman na bullying o cyberbullying sa internet? A. Gumanti at mang-insulto rin. B. Iwasan ang internet at itigil ang paggamit nito. C. Ipagbigay alam ang insidente sa mga guro o magulang. D. Isantabi lang ang insidente at huwag magreklamo. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Ipagbigay alam ang insidente sa mga guro o magulang. Ika-4 na araw. Basahin ang mga kaso o senaryo ukol sa online security at safety. Halimbawa, may nagpapakilalang kakilala online at nagtatanong ng personal na impormasyon. Ang tamang gawin ay huwag agad magtiwala, huwag magbigay ng personal na impormasyon at i-report o i-block ang account. May humingi sa iyo ng iyong password. Anong dapat mong gawin? Narito ang tamang gawin. Huwag kailanman ibigay ang iyong password kahit kanino. Ang password ay pribadong impormasyon. Sabihin ito sa magulang o guro kung may ganitong nangyari. Gustong makipagkita ang bagong kakilala sa Facebook. Ano ang tamang gawin? Ang tamang gawin ay huwag pumayag na makipagkita. Maaring hindi siya ang tunay na nagpapakilala. Sabihin agad ito sa magulang o nakatatanda para sa iyong kaligtasan. May biglang impormasyon o lathalain sa computer na sa iyong palagay ay hindi angkop. Ano ang tamang gawin? Ang tamang gawin ay isara agad ang page o content at huwag na itong panoorin. I-report ito kung maaari at ipaalam sa magulang o guro. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una,
Ano ang maaring panganib sa ganitong sitwasyon? Narito ang posibleng sagot. Ang maaaring panganib sa ganitong sitwasyon ay pagnanakaw ng impormasyon, scam, at panganib sa kaligtasan. Pangalawang tanong, anong dapat gawin kung ikaw ay nasa ganitong kalagayan? Narito ang posibleng sagot. Ang dapat gawin kung ikaw ay nasa ganitong kalagayan ay huwag magbigay ng detalye, iwasan ang sitwasyon at magsabi sa magulang o guro. Pangatlo, paano mo mapananatili ang iyong seguridad? Narito ang posibleng sagot. Upang mapanatili ang iyong seguridad, gumamit ng malakas na password at maging maingat online. Ngayon naman ay dumako na tayo para sa ating panghuling gawain, pagsusulit. Letter A, isulat sa notebook ang T kung tama ang pahayag at M naman kung mali. Para sa unang bilang, makatutulong sa mabilis na pagpapadala at pagkuha ng impormasyon ang paggamit ng mga ICT equipment at gadgets. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag ay letter T, tama. Pangalawa, dapat gumamit ng internet sa paaralan anumang oras at araw. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag ay letter M, mali. Pangatlo, maaring magbigay ng personal na impormasyon sa taong nakilala mo gamit ang internet. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag ay letter M, mali. Pang-apat, dapat ipaalam sa guro ang mga nakita mo sa internet na hindi mo naiintindihan. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag ay letter T, tama. Panglima, ibigay ang password sa kamag-aral upang magawa ang output sa panahong liliban ka sa klase. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag ay letter M, mali. Pang-anim, ang virus ay kusang dumarami at nagpapalipat-lipat sa mga document o files sa loob ng computer. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag ay letter T, tama. Pampito, ang biglang pagbagal ng computer ay palatandaan na may virus ito. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag ay letter T, tama. Pangwalo, ang worm ay isang malware na nangongolekta ng impormasyon mula sa mga tao nang hindi nila nalalaman. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag ay letter M, mali. Pangsyam, ang malware ay anumang uri ng software na idinisenyo upang manira ng sistema ng computer. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag ay letter T, tama. At pang-sampu, ang Trojan Horse ay isang mapanirang programa na nagkukunwaring isang kapaki-pakinabang na aplikasyon. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag ay letter T, tama. Para naman sa letter B, piliin at isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagot. Pang-11, pagpasok sa computer laboratory, ang dapat gawin ay A. Buksan ang computer at maglaro ng online games. B. Tahimik na umupo sa upuang itinalaga para sa akin. C. Kumain at uminom.
Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Tahimik na umupo sa upuang itinalaga para sa akin. Pang-12. May nagpadala sa iyo ng hindi naaangkop na online message. Anong dapat mong gawin? A. Panatilihin itong isang lihim. B. Tumugon at hilingin sa nagpadala sa iyo na huwag ka na niyang padalhan ng hindi naaangkop na mensahe. C. Sabihin sa mga magulang upang alertuhin nila ang internet service provider. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Sabihin sa mga magulang upang alertuhin nila ang internet service provider. Pang-13. Sa paggamit ng internet sa computer laboratory, alin sa mga ito ang dapat gawin? A. Maaari kong i-check ang aking email sa anumang oras na naising ko. B. Maaari akong pumunta sa chat rooms o gamitin ang instant messaging para makipag-ugnayan sa aking mga kaibigan. C. Maaari ko lamang gamitin ang internet at magpunta sa aprobado o mga pinayagang websites kung may pahintulot ng guro. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Maaari ko lamang gamitin ang internet at magpunta sa aprobado o mga pinayagang websites kung may pahintulot ng guro. Pang-14. Kapag may humingi ng personal na impormasyon tulad ng mga numero ng telepono o address, dapat mong A. Ibigay ang hinihinging impormasyon at magalang na gawin ito. B. I-post ang impormasyon sa anumang pampublikong websites tulad ng Facebook upang makita ni numan. C. Iwasang ibigay ang personal na impormasyon online dahil hindi mo batid kung kanino ka nakikipag-ugnayan. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Iwasang ibigay ang personal na impormasyon online dahil hindi mo batid kung kanino ka nakikipag-ugnayan. At pang-15, nakakita ka ng impormasyon o lathalain sa computer na sa iyong palagay ay hindi naaangkop. Ano ang dapat mong gawin? A. Huwag pansinin, balewalain. B. I-off ang computer at sabihin ito sa iyong kaibigan. C. Ipaalam agad sa nakatatanda. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Ipaalam agad sa nakatatanda. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thank you for watching!